Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 531, nagmamadali sa itaas na palapag. Pinandilatan ni Linfang si Lanjiao, talagang gustong-gusto niya itong guluhin. Nang marinig ng 2 taong nagpahiya kay Linfang si Lanjiao, tumawa sila sa isang mapanuksong paraan at sinabing, ang isang taong umiinom ng isang baso ng napakalakas na alak tulad ng tubig ay isang tanga, walang ibang salita. Hindi siya namatay dahil maswerte siya. Linfang, malinaw mong narinig sila, iniinsulto ka na naman nila. Sabi ni Lanjiao habang nakangiti. Umiling si Linfang, nagbuhos pa ng alak sa kanyang baso, at agad itong ibinaba ng walang pag-aalinlangan. Ilang bumubulusok na tunog ang lumabas sa kanyang tiyan. Parang nasusunog ang mga laman loob niya. Sa pamamagitan ng pag-inom ng alak na tulad noon ay pinadali ni Linfang ang kanyang pisikal na lakas ng buong bilis at ito ay nasiyahan sa kanya. Napakasaya. Sabi ni Linfang habang bumubuga ng nasusunog na chi. Dumadaloy ang kanyang lakas sa kanyang katawan, sobrang sarap sa pakiramdam. Lumalakas ang kanyang katawan, mas malakas ang alak, mas mabuti para sa kanyang katawan. Natahimik si Lanjiao nang makita niya si Linfang, gaya ng inaasahan, hindi siya ordinaryong tao. Tiningnan ni Linfang ang basong gawa sa jade, wala itong laman. Pagkatapos ay nagbuhos pa siya kagad, natigilan si Lanjiao. Pagkatapos ay agad niya itong ibinaba muli. Burp, burp. Linfang at lalong namula ang kanyang mukha. Pulang-pula ang pisngi, tenga, ilong, buong mukha niya. Bukod pa rito, kumukulo ang dalisay na chi at lakas ng Heruka sa kanyang katawan, umaagos ang mga ito ng buong bilis. May impresyon si Linfang na magsisimula na siyang magsunog. O Diyos ko, napakabuti. Bulalas ni Linfang. Nararamdaman ni Lanjiao ang nakakapasong mainit na chi na lumalabas sa kanyang bibig habang siya ay nagsasalita. Sinaktan pa ni Chi ang mukha niya. Siya ay baliw. Hindi nakaimik si Lanjiao. Lahat ay blanko rin na nakatingin sa kanya. Nakakatakot ang lalaking iyon. Natigilan din ang mga nang insulto kay Linfang. Wala na silang lakas ng loob na magsalita. Kung sila ay lasing tulad ni Linfang, sila ay namatay. Nasunog sana ang kanilang mga laman loob at daluyan ng dugo at naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Gayunpaman, mabuti ang pakiramdam ni Linfang at minahal ito. Nagkaroon ng problema, naiintindihan na nila ngayon na mas mataas ang cultivation level ni Linfang kaysa sa kanila, mas mataas. Tumayo yung 2 tao, gusto na nilang umalis. Bahagya silang humakbang sa sahig upang hindi makuha ang intensyon ni Linfang. Ubo, ubo, may umubo, na naging dahilan ng pag-igting ng 2 palusot at kaba. Tumigil ka, sabi ni Linfang sa malamig na boses. Biglang bumilis ang tibok ng kanilang puso. Bumalik na kayo sa mga upuan nyo. Tanong ni Linfang. Mukhang mas kinakabahan ang 2 taong iyon. Hindi sila umalis, bumalik sila sa mesa kung saan sila nakaupo kanina. Gusto mong umalis nang hindi humihingi ng tawad. Sabi ni Linfang habang dahan-daang lumingon sa kanila at nakatingin sa kanila sa malamig na paraan. Kung minsan lang nila siyang insultuhan, hindi nasasabihin ni Linfang ang anumang bagay. Ayaw niya ng conflict kaya wala siyang pakialam. Ngunit pagkatapos mag-usap ni Lanjiao, muli nila siyang ininsulto, may limitasyon ang kanyang pasensya. Kami ay mangmang, kamahalin, hindi ka namin sinasadya, nais lang namin ipaalala sa kamahalin na mag-ingat sa pag-inom ng alak sa ganoong paraan. Sabi ng isa sa kanila na sinusubukang papaniwalan si Linfang na hindi niya sinasadyang saktan siya. Si Linfang ay nakangiti lang ng malamig. Hindi siya makapaniwala na may mga taong napakawalan Jia. Nako, napakahusay, para mabigyan mo ako ng ilang mga tip ngayon. Malamig na sabi ni Linfang. We would never dare, Your Excellency, the way you drink it is the right way. Nagkamali tayo, nagkamali tayo. Sabi nung tao. Talaga. Tumanggaw si Linfang. Dahil hindi mo alam, kayong 2, uminom ng isang baso ng alak na iyon, tulad ng ginawa ko. Walang imak ang mga taong iyon, inumin ito tulad ng Linfang. Hinatak nila ang isang mahabang mukha, sila ay natakot at nakulong, ano ang magagawa nila? Mabilis, wala akong oras na sayangin. Bulalas ni Linfang sa malamig na paraan habang pinakawala ng ilang nakakatakot na malamig na yelong mamamatay na si Chi na bumabalot sa kanilang mga katawan. May impresyon sila na napunta sila sa impyerno nang maramdaman nila ang nakakatakot na Chi na iyon. Anong nakakatakot na enerhiya? Si Linfang ay mas malakas kaysa sa kanila, maaari niyang patayin sila sa isang kisap mata kung gugustuhin niya. Naramdaman din ng ibang tao ang kanyang enerhiya, masaya sila na wala silang nasabi ng ininom ni Linfang ang kanyang baso sa isang lagok. Ang lalaking iyon ay malinaw na napakalakas. Maaari pa nga siyang pumunta sa mas matataas na palapag. Ngunit hindi pa nila siya nakita noon. First time niya siguro sa restaurant. Sa wakas, sa ilalim ng mapang ipeng chi ni Linfang, naglagay lang ang mga taong iyon ng purity stone na mas mataas ang kalidad sa lamat at may lumabas na hot unit liquor. Hinawakan nila ito ngunit nanginginig ang kanilang mga kamay. Uminom. Sigaw ni Linfang sa malamig na paraan. Pagkatapos, ang 2 taong iyon ay uminom ng alak sa isang lagok. Nilagay ng isa ang kamay sa dibdib, nag-aapoy ang katawan, masusunog. Ako. Agad na tumalsik ang dugo mula sa ulo ng isa, at ang kanyang mukha ay lubos na pula. Tiningnan sila ni Linfang sa malamig na paraan, ngunit talagang nagulat siya. Ang alak na iyon ay talagang malakas, ito ay mapanganib para sa mga nagsasaka ng unang Zuan Chi layer. Linfang, pumunta tayo sa 2 palapag. Mayroong ilang kamanghamanghang alak doon. Sabi ni Lanjiao habang nakangiti kay Linfang. Sumulyap si Linfang sa kanya, ang 2 palapag ay nakalaan para sa mga magsasaka ng 4 na layer ng Zuan Chi kahit papaano, nakapasok pa lang siya sa 3 layer ng Zuan Chi. Hindi naman sila ganoon kitigas.
Kung ipinakita mo sa mga gwardya na sapat kang malakas, mas tiyak ang iyong mga kakayahan sa pakikipaglaban, maaari kang makapasok. Paliwanag ni Lanzhao habang nakangiti. Kaagad pagkatapos niyang tumakbo, parang lumulutang siya sa lupa. Tumatakbo siya pero parang lumilipad na paru-paro, bukod pa sa sobrang bilis niya. Halika! Sigaw ni Lanzhao. Sinundan siya ni Lin Feng sa hagdanan. Tumigil ka! Sigaw ng isang boses. May humahabol kay Lanzhao sa hagdanan, at nakikita sila ni Lin Feng mula sa likuran. Namangha siya. Ang babaeng iyon. Hindi nakaimik si Lin Feng. Si Lanzhao ay nakalusot pa lamang sa unang Zuan Qi layer, at hindi nagtagal, maaari na lamang siyang manatili sa sahig na iyon. Ngunit nakakagulat, tumatakbo siya patungo sa ikawalong palapag. Gumawa ng hakbang si Lin Feng at hinabol din sila. Napakabilis, nawala siya sa larangan ng pangitain ng mga tao. Ikawalong palapag. Bulungan ng mga tao sa 5th floor. Nagulat sila. Nang marinig nila si Lanzhao, naunawaan nila na ang binatang iyon na kasama niya ay may kakayahan sa pakikipaglaban upang pumunta sa ikawalong palapag, sila ay namangha. Gaano nakakatakot. Sa paglipad ng hagdan, ang mga silhouette ay kumikislap. Dumaan si Lanzhao sa ika-6 na palapag ngunit hindi huminto, nagpatuloy siya sa pagtakbo, dumaan sa ika-7 palapag. Agad namang lumabas ang isang guard para salakayin siya ngunit na-miss siya. Lin Feng, bilisan mo, sigaw ni Lanzhao. Dumating siya sa ikawalong palapag at sa wakas ay huminto. Siya ay natigil sa tuktok ng gusali. Pagdating ni Lanzhao sa taas, may isang matandang lalaki, ang bantay sa itaas na palapag. Bukod dito, sa kabilang panig ni Lanzhao ay may dalawang silhouette, ang mga bantay sa ika-6 at ika-7 palapag. Nagalit sila kay Lanzhao. Masyadong mapangahas ang babaeng iyon, nakakagulat na pinilit niyang pumunta sa pinakataas na palapag. Bumalik ka, galit na sigaw ng gwardya ng ikawalong palapag. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay na bumbero sa katawan ni Lanzhao. Sinubukan ni Lanzhao na umiwas ngunit nabigo at tumalsik ang dugo sa kanyang bibig. Ang bantay sa itaas na palapag ay nakapasok sa ika-4 na Zuan Qi layer, na nabasag hanggang sa ika-4 na Zuan Qi layer o natalo siya ang tanging paraan para makapasok. Si Lanzhao ay halatang hindi nakapasok. Anong handal na asong babae, nakakagulat na naglakas loob siyang sumugod sa itaas na palapag. Galit na sigaw ng taong iyon habang palapit ng palapit kay Lanzhao. Napapaligiran siya. Hindi ka pupunta para tumulong. Sabi ni Lanzhao nang makita niyang napakabagal ng paglalakad ni Lin Feng. Nang marinig ng 3 gwardya si Lanzhao, lumingon sila at tumingin kay Lin Feng, natulala sila. Isang cultivator ng ika-3 layer ng Zuan Qi. Ano sa tingin mo ay makakarating ka sa pinakamataas na palapag? Galit na sabi ng guard ng pinakamataas na palapag. Si Lin Feng ay natulala, ang taong iyon ay maaaring nakakagulat na matukoy ang kanyang antas ng paglilinang sa unang tingin. Sa Dragon Mountain, maraming tao ang nagsasanay ng Celestial Ice Technique. Kaya agad nilang matutukoy ang antas ng cultivation ng isang tao sa unang tingin. Sabi ni Lanzhao na nakakaalam kung bakit mukhang nagulat si Lin Feng. Tapos may sinabi siyang nakakagulat. Beastard, may mga taong pinapahiya at binubugbog ang asawa mo at wala kang ginagawa. Si Lin Feng ay namangha. Kanyang asawa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 532, ang kagandahan ng tangklan. Si Lin Feng ay hindi nakaimik, si Lanzhao ay gustong magdulot ng mga problema. Bukod pa rito, sinabi niya na ang mga tao mula sa Dragon Mountain ay makikita ang antas ng paglilinang ng ibang tao sa isang sulyap, iyon ay hindi ka panipaniwala. Maaari nilang malaman kaagad kung maaari silang makipagkompetensya sa iba o hindi. Sa kasamaang palad, ang diskarteng iyon ay hindi alam sa Zuyu. Pinandilatan ng 3 gwardya si Lin Feng, makikita ng isa na hinamak nila si Lin Feng. Si Lin Feng ay hindi taga Dragon Mountain at hindi niya alam kung ano ang Celestial Ice Technique. Hindi nila kailangang matakot sa kanya. Dahil magkasama kayo, ako muna ang mag-aalaga sa babae at saka ako mag-aasikaso sa inyo. Ang Celestial Palace ay hindi isang lugar kung saan maaari kang pumunta para manggulo. Sigaw ng guard ng 8th floor. Kaagad pagkatapos, tumingin siya muli kay Lanzhao at ang kanyang kamay ay nagsimulang gumalaw ng buong bilis na lumikha ng isang bagyo sa paligid nito. Bumaba ka rito, sigaw ng matanda kay Lanzhao. Aabot na sana ang kamay nito sa kanya ngunit imbes na gumalaw ay nanatili itong hindi gumagalaw at nakapikit, tila naghihintay na mamatay. Baliw ka, sigaw ni Lin Feng kay Lanzhao. Nag-transform siya sa isang sinag ng liwanag, at sa isang iglap, dumating sa tabi nila. Tumigil ka. Sigaw ng 2 pang gwardya nang makita nilang dumating si Lin Feng. Agad silang naglabas ng pisikal na lakas at lumipat patungo kay Lin Feng. Mawala, sigaw ni Lin Feng habang pinakawalan ng ilang napakalaking nakamamatay na chi na agad na bumabalot sa kanilang mga katawan. Ang mga ekspresyon ng mukha nila ay biglang nagbago sa isang kisap mata. Gaano kalakas? Nakakatakot ang nakamamatay na enerhiyang iyon. Biz. Isang buzzing sound ang lumabas sa harap nila, sila ay natigilan. Dumaan si Lin Feng sa kanila sa bilis ng liwanag. Wala silang oras para mag-react. Biz. Ang isa pang hagong na tunog ay kumalat sa hangin, lumingon ang 2 gwardya at nakitang hinaranggan ni Lin Feng ang matanda, na ang kamay ay nasa palad ni Lin Feng at tumigil sa paggalaw. Isang hakbang na lang ang layo niya kay Lanzhao ngunit hindi na siya makagalaw. Isang malakas na hangin ang nagpapalutang sa buhok ni Lanzhao. Ang gwardya ng ika-8 palapag ay natulala at blanko na nakatingin sa sarili niyang kamao sa palad ni Lin Feng. Ang binata sa kanyang harapan ay nakalusot lamang hanggang sa ika-3 layer ng Zuan Qi at napigilan ang kanyang suntok gamit ang kanyang palad lamang. Paano? Mawala.
Galit na sigaw ng matanda, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang napakalaking purong chi mula sa kanyang kamay, isang malakas na hangin ang umiihip sa paligid. Tiningnan siya ni Linfang sa malamig na paraan at sinabing, mawala. Pagkatapos, nagpakawala si Linfang ng napakalaking pisikal na lakas sa kanyang kamao, kumalat ang mga tunog ng kaluskos sa hangin at ang bantay ng ikawalong palapag ay nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang kamay. Ang kanyang mga buto ay pumuputok at ang pisikal na lakas na iyon ay kumalat sa kanyang katawan. Hindi niya napigilan at agad na lumipad ang katawan niya, bumangga siya sa dingding. Ubo-ubo. Marahas siyang umubo at tumalsik ang dugo sa bibig niya. Mas marami pa ang dugo kaysa sa isang sandali ng umubo ng dugo si Lanjiao. Panay ang titig niya kay Linfang. Nakakatakot na pisikal na lakas. Si Linfang ay hindi man lang gumamit ng purong chi strength ngunit nagawa niyang palayasin siya. Siya ba talaga ang pangatlong Zuan Chi layer? Natulala rin ang dalawa pang gwardya. Si Linfang ay napakalakas. Hindi nila alam na walang puso ang pag-atake ni Linfang. Bago dumating sa Dragon Mountain, si Linfang ay nagpractice ng kanyang pag-ikot ng lakas ng kakayahan ng mga Herukas. Ginawa niyang mas lumalaban at makapangyarihan ang kanyang katawan. Ang kanyang lakas ay maaari na ngayong gumawa ng higit pang mga pag-ikot, 4,000. Madali niyang madurog ang mga cultivator ng ika-4 na layer ng Zuan Chi. Hindi pa nagagamit ni Linfang ang kanyang buong lakas sa sandaling iyon. Hehe. Lanjiao at hinawakan ang braso ni Linfang, naguguluhan si Linfang. Your Excellency, pwede kang pumasok sa room ng 8th floor pero hindi siya pwede, masyado siyang mahina. Sabi ng guard ng 8th floor. Sinaktan siya ni Linfang at sa gayon ay napatunayan na kaya niyang makapasok sa lugar na iyon. Ako ang asawa niya. Halatang sabay tayong pumapasok. Natural na idineklara ni Lanjiao. Si Linfang ay natulala. Kailan pa naging asawa niya si Lanjiao? Mukhang nagulat ang guard, hindi niya alam ang gagawin. Ngunit pagkatapos ay isang boses ang kumalat sa hangin. Papasukin mo sila. Sabi ng boses na iyon sa malambot, natural at walang pakialam na paraan. Ang gwardya ng ikawalong palapag ay natigilan, pagkatapos ay tumango siya at sinabi sa kanila. Pwede kayong pumasok, kayong dalawa. Nagkatinginan sina Linfang at Lanjiao, nakangiti si Lanjiao sa matangkad na paraan habang kinakaladkad niya si Linfang sa loob ng silid ng ikawalong palapag. Iba ang itaas na palapag sa ibang palapag. Isang napakalaking mesa lang ang naroon. Ang mga tao ay magkakasamang uupo sa mesang iyon sa palapag na iyon. May mga nakaupo na at lahat ay may isang baso ng alak sa harap nila. Ikatlong Zuan Chi layer at unang Zuan Chi layer. Nang pumasok sina Lanjiao at Linfang, ang mga tao ay sumulyap sa kanila saglit upang makita ang kanilang antas ng pagtatanim, nagulat sila. Kahit na nagulat sila, hindi ito nagtagal, natalo ng cultivator ng ikatlong layer ng Zuan Chi ang guard ng ika-4 na layer ng Zuan Chi. Ito ay bihira ngunit hindi gaanong kakaiba. Hindi sila naniniwalang napakalakas ni Linfang. Si Lanjiao, bukod sa kanyang kagandahan, ay hindi gaanong mahalaga sa kanilang mga mata. Masyadong mababa ang antas ng cultivation ni Lanjiao. Sinulyapan sila ni Linfang, ang mga taong iyon ay napakabata pa at lahat ay may matalim na ekspresyon ng mukha. Ang kanilang chi ay hindi kapanipaniwala, lahat sila ay nakalusot sa ika-4 na Zuan Chi layer man lang. Walang kahit isang mahina. Isang partikular na tao ang nakakuha ng atensyon ni Linfang, ito ay isang batang babae. Mukha siyang malamig, matikas at edukado, marahil siya ay miyembro ng isang mayaman at marangal na pamilya. Napakaganda niya habang nakaupo sa pangunahing upuan, tiyak na marami siyang impluwensya. Siya ay mula sa Tang Clan, isa siya sa 3 pinakasikat na mga batang magsasaka ng Celestial Dragon. Tang Yuyu. Sumulyap si Tang Yuyu kina Linfang at Lanjiao at sinabing, Qing Mengzin, hiniling ba niya na sumama ka? Si Qing Mengzin ay isang batang babae mula sa Cosmic Pavilion, siya ang pinakamalakas na cultivator ng Cosmic Pavilion. Isa rin siya sa mga pinakanamumukuntinjing batang magsasaka ng Celestial Dragon, tulad ni Tang Yuyu. Hiniling ba siya ni Qing Mengzin na pumunta? Tanong ng karamihan habang nakatingin kay Lanjiao. Nagtataka ang mga tao, lalo na nang makita kung paano siya dumating kasama ang isang hindi kilalang tao, si Linfang. Pareho kaming taga-Cosmic Pavilion. Sabi ni Lanjiao ngunit Tang Yu hindi ka naniwala sa kanya. Tang Yu nagtanong ka ng walang pakialam, ganun ba ka-simple? Sino sa tingin mo ang nagtanong sa akin noon? Sabi ni Lanjiao. At least, alam ko na pareho kayo ng kasanayan. Kung hindi ka lang magkamag-anak, hindi ka niya bibigyan ng ganoong kasanayan. Sumagot si Tang Yuyu habang nakatingin kay Lanjiao. Ang mga tao ay namangha, Tang Yu makikita mo kung anong uri ng kasanayan ang ginagawa ni Lanjiao, napakaganda. Tumingin si Lanjiao kay Tang Yuyu. Narinig na niya ang tungkol sa kahangahangang anak ng Tang Clan. Tang Yu makikita mo ang kanyang kakayahan sa unang tingin. Kamahalan, saan ka galing? Kahit na hindi ka mahinang cultivator, ang aking Celestial Palace ay hindi ang pinakamagandang lugar para magdulot ng kaguluhan. Sabi ni Tang Yuyu habang nakatingin kay Linfang. Ang mga taong nang ahas na pilitin ang paraan na tulad nito ay bihira. Linfang, mula sa Zuyu. Sagot ni Linfang. Ang mga tao ay natulala. Si Linfang ay mula sa Zuyu, isang bansang nasa ilalim ng jurisdiction ng Dragon Mountain. Sasali ka ba sa Great Competition ng Zuyu? Tanong ni Tang Yuyu. Sasali rin siya sa Great Competition kaya alam niya ang tungkol dito. Nagplano siyang makipagkompetensya sa iba pang mga henyo. Tumango si Linfang at sa isang iglap, ang ekspresyon ng mukha ng lahat ay lubhang nagbago. Ang binata na pinilit na pumasok sa Celestial Palace ay sasali sa Great Competition. Hindi nila akalain ang ganoong bagay. At napakabata pa niya.
Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 533, Soul Spring Liquor. Ang pagiging makasali sa Great Competition ng Zuyu ay napatunayan na si Lin Feng ay isang namumukuntinging cultivator sa Zuyu, tiyak na namumukuntangi siya. Siyempre, hindi iginagalang sa Dragon Mountain ang mga pinakatanyag na cultivator ng Zuyu. Sa Celestial Dragon, maraming namumukuntanging disipulo, lalo na ang mga napiling lumahok sa Great Competition ng Zuyu. Inakala nila na walang halaga ang mga namumukuntanging magsasaka ng mga bansang nasasakupan ng imperyo. Labis silang ipinagmamalaki at tumanggi silang tanggapin na ang ilang tao na nagmula sa Zuyu ay maaaring kasing lakas nila. Ang isang maliit na bansa tulad ng Zuyu ay lumalahok sa Great Competition at pumili lamang sila ng maliliit na magsasaka ng ikatlong layer ng Zuanqi. Ganoon na ba kadesperado si Zuyu? Sabi ng isang kabataang nakaputing damit habang nakatingin kay Lin Feng. Ang cultivator na iyon ay hindi man lang sumulyap kay Lin Feng. Hinamak niya siya. Nang marinig ng iba ang taong iyon, nanatili silang tahimik at tumingin kay Lin Feng. Nakapasok na siya sa ikatlong layer ng Zuanqi, kahit na kaya niyang labanan ng mga cultivator ng ikaapat na layer ng Zuanqi, hindi talaga siya dapat makasali sa Great Competition ng Zuyu. Ang mga cultivator ng ikatlong layer ng Zuanqi ay, sa panahon ng Great Competition, ang pinakamahina. Ang ekspresyon ng mukha ni Lin Feng ay malamig sa yelo. Ngunit ang pangungutya na iyon ay nagpaisip din sa kanya. Sa katunayan, ang ikatlong layer ng Zuanqi ay masyadong mababa. Kahit na sa iba pa mula kay Zuyu na napiling lumahok ay nasa ikaapat na layer ng Zuanqi. Bukod pa rito, mayroon silang partikular na kakayahan sa pakikipaglaban, wala silang problemang talunin ang mga normal na cultivator ng ikaapat na layer ng Zuanqi. Upang talagang maging komportable sa panahon ng Great Competition ng Zuyu, ang isa ay dapat na hindi bababa sa ikalimang Zuanqi layer. Hindi ko alam kung ang Zuyu ay puno ng mga walang kakayahang cultivator ngunit kung isa sa alang-alang ang sinabi mo, sa palagay ko ay sasali ka rin sa dakilang kompetisyon ng Zuyu. Nanatiling tahimik si Lin Feng ngunit nagsalita si Lan Zhao para sa kanya. Nakatingin siya sa nagpahiya kay Lin Feng at malamig ang boses nito. Parang pinagtatawanan siya. Ang aking bansa, ang Dragon Mountain Empire, ay iba sa Zuyu na isang maliit na bansa na pinangungunahan natin. Nalampasan ko na ang ikaapat na layer ng Zuanqi ngunit hindi ako mapipiling lumahok sa Great Competition ng Zuyu. Sa Dragon Mountain, hindi tayo katulad ni Zuyu, marami pa tayong mas malalakas na cultivator. Sinabi ng batang iyon na may katiyakan at kalmado, na nagbubuhos ng mga salita sa isang tuloy-tuloy na daloy. Kalokohan. Masyado kang mahina para lumahok sa Great Competition ng Zuyu, iyon lang. Sinusubukan mo lang humanap ng matataas na dahilan, wala nang iba pa. Hinahangaan kita, nakakamangha ang makapagsalita ng ganyang kalokohan. Nanunuyang sabi ni Lan Zhao. Ang mga tao ay natulala. Napakahina mo kaya hindi ka man lang napiling lumahok sa dakilang kompetisyon ni Zuyu at nang ahas kang pagtawanan ng isang tao, napakawalan Jia. Patuloy ni Lan Zhao. Ang taong iyon ay lubos na namangha. Little Sister Tang Yuyu, dumating kami sa ikawalong palapag, hindi ba dapat maghanda ka para sa amin? Sabi ni Lan Zhao na hindi pinansin ng isa habang nakatingin kay Tang Yuyu. Siyempre, sabi ni Tang Yuyu. Iniunat niya ang kanyang braso at ipinakita kina Lin Feng at Lan Zhao ang dalawang upuan. Paumanhin, upo ka. Masungit si Lan Zhao, hinailan niya ang braso ni Lin Feng at pinaupo siya. Mayroong 10 tao sa mesa, lahat sila ay may matatalas na ilaw sa kanilang mga mata habang nakatingin kay Lin Feng. Lin Feng, si Tang Yuyu sa totoo lang ay bihira lang pumunta dito. It is your first time and surprisingly, nandito rin siya. Kami ay mapalad na nakilala ang isang napakahusay na tao mula sa Dragon Mountain. Sabi ni Lan Zhao sa sandaling iyon habang nakangiti kay Tang Yuyu at sinabing, ano bang pinagsasabi mo? Ako ang isa na pinarangalan na makakita ng isang henyo mula kay Zuyu. At saka, matitikman mo ang alak na ginawa ng aking angkan, ang Tang Clan, mangyaring uminom, ito ay aking treat. Habang nagsasalita, hinawakan ni Tang Yuyu ang mesa at sa isang iglap, may ilang alak na lumitaw sa harap ni Lin Feng na muling lumabas sa lamat. Kakaiba ang amoy nito, medyo matamis. Si Lin Feng ay hindi pa nakaamoy ng ganoong bagay. Anong kakaibang bagay? Naisip ni Lin Feng na natulala. Iyon ang ikawalong palapag, paano ito lumitaw ng napakabilis? Si Lin Feng at Lan Zhao ay dalawang taong ngunit iisa lang ang inumin na parang hindi pinansin si Lan Zhao. Total, sinasamahan lang ni Lan Zhao si Lin Feng, hindi siya umaasa sa sarili niyang lakas. Lin Feng, ang Tang Clan ay ang pinakamahusay na alchemist sa Dragon Mountain, walang makakalampas sa kanila. Sila ay palaging ang pinakamahusay. Bukod pa rito, ang kanilang alak ay naglalaman ng mga pildores na antas ng Ling, maaari silang gumawa ng siyam na iba't ibang uri ng alak na may iba't ibang epekto ngunit lahat sila ay lubhang kapakipakinabang sa mga tao. Dahil ito ang unang pagkakataon na nakarating ka sa ikawalong palapag, maaari mo itong inumin ng walang bayad. Sa susunod na kailangan mong magbayad, at ang presyo ay nakakatakot. Pero bukod dito hindi mo ito makukuha kahit saan pa. Ipinaliwanag ni Lan Zhao kay Lin Feng. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Lin Feng, ito ang unang pagkakataon mo dito kaya masubukan mo ito, at higit pa rito, nakaupo ka kasama si Tang Yuyu, napakaswerte mo. Marami kang naiintindihan tungkol sa Tang Clan ko at sa Celestial Palace. Mayroon na tayong siyam na klase ng alak, ang nasa harap niya ngayon ni Lin Feng ay isang Soul Spring na alak, hindi ka nito pinapalakas ngunit ganap nitong nililinas at dinadalisay ang iyong kaluluwa. Nagbibigay daan ito sa isang magsasaka na tumagos sa isang mahiwagang sukat ng pagilinang. Ipinaliwanag Tang Yuyu. Ang alak na iyon ay maaaring linisin ang kaluluwa.
Lahat ay tuwang-tuwa sa paligid ng mesa, lahat sila ay nakatingin sa baso ni Linfang. Nililinas ang kaluluwa at binibigyang daan ng mga tao na makapasok sa isang misteryosong dimensyon ng paglilinang. Iyon ay kapanapanabap. Hinawakan ni Linfang ang kanyang baso at tiningnan at inamoy iyon, ngunit biglang isang napakalaking dami ng chi ang agad na lumipat patungo sa kanya. Napakabilis, naramdaman ni Linfang na nagyelo ang kanyang kaluluwa. Ang malamig na chi ng ilang tao ay umaatake sa kanya. Ay lapag. Gotcha. Dalawang tunog ang kumalat sa hangin. May humampas sa mesa gamit ang kanilang kamay at isang kakilakilabot na purong chi ang damaloy dito patungo kay Linfang. Ito ay napakabilis, ang lahat ay nangyari sa isang iglap. Emph. Malamig na umungol si Linfang at hinampas din ang mesa. Sa isang iglap, tumaas ang salamin sa hangin. Halika dito. Ang isang nakakatakot na purong chi na may puwersa ng pang-akit ay naging isang sinulid na lumipat patungo sa salamin sa hangin. Nais ng taong iyon na nakawin ang baso. Si Tang Yuyu ay kalmado lang na nakatingin sa eksena, hindi niya sinubukang pigilan ang sinuman. Mukha siyang natural at walang pidgel, gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Linfang. Ang mga tao mula sa Zuyu na maaaring umalis sa kanilang bansa at sumali sa great competition ng Zuyu ay karaniwang binubuli, iyon ay normal. Dumating si Linfang sa Celestial Palace ngunit kahit saan pa, siya ay binubuli sa parehong paraan. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang paglalakbay sa Dragon Empire, binubuli pa rin ba siya ng mga tao? Tubo. Hinampas ni Linfang ang mesa at isang dalisay na chi ang bumangga sa isa pa. Isang nakakasilaw na liwanag ang kumislap. Kasabay nito, iniunat ni Linfang ang kanyang braso at hinawakan ang baso. Ang sinulid ng purong chi ay dumating upang palibutan ang kanyang kamay at sinubukan itong ilayo, sinusubukan pa rin ng taong iyon na nakawin ng inumin. Mukhang ang baso na inialok sa akin ng nakababatang si Tang Yuyu ay maaaring magdulot ng away. Dahil sa ganoong paraan, hindi ko napipigilan ang sarili ko. Idineklara ni Linfang sa malamig na paraan. Pagkatapos, ang tunog ng pagbasag ng salamin ay kumalat sa hangin, ang baso sa kamay ni Linfang ay nabasag at isang sayan na likido ang tumagas mula rito. Kasabay nito, nanginginig ang kamay ni Linfang at ang dalisay na chi sa kanyang kamay ay nabasag din. Kung gusto mong lumaban, gawin natin ng hindi duwag. Sigaw ni Linfang sa malamig na paraan. Pagkatapos ay agad siyang lumapag sa harap ng naglabas ng purong chi at naglabas ng sobrang brutal na enerhiya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 534, ang taya. Sa kilos ni Linfang ay natigilan sila, gaano ka-agresibo, gaano karahas. Nakapagtataka, isang tao mula sa Zuyu ang nang-ahas na gumawa ng gulo sa Celestial Palace. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Tanong nang umatake kay Linfang habang malamig na umuungol at nakatayo. Naglabas din siya ng ilang chi at puwersa patungo kay Linfang. Nakalusot ka lang sa ika-4 na layer ng Zuan Chi pero proud na proud ka na dahil nakapasok ka sa kwartong ito. Sinusubukan mo bang pagandahin ang iyong sarili dahil mayroon kang isang inferiority complex? Galit kay Linfang habang ginagalaw ang kanyang mga kamay. Isang napakalaking dami ng enerhiya ang lumipat patungo sa isa pa na nagbobomba sa kapaligiran. Pagkatapos ay tumalon si Linfang sa hangin at itinapon ang sarili sa kanyang kalaban. Lumilipad si Linfang sa silid ng paalang. Sa kanyang kamao, isang nakakatakot na itim na substansya ang dumadaloy na nagbubuga ng mga sipol at nagdulot ng malakas na hangin. Ang kamao ni Linfang ay lubhang mapang-api, ang ekspresyon ng mukha ng binata ay nagbago ng husto. Ang kamao ni Linfang ay tila naglalaman ng mapang-ipang pisikal na lakas. Hindi pa niya ito nakita noon, at nang hindi niya namamalayan, nakakulong ang kanyang katawan. Mukha siyang malabo ng mga sandaling iyon. Napatras siya ng isang hakbang at inilabas ang lahat ng kanyang purong chi na nagsimulang umikot sa kanya. Pagkatapos ay lumipat ito sa kanyang kamay at nagsimulang mamuo. Bigla itong bumaril kay Linfang. Urge. Siya ay umungal na parang isang halimaw at pinakawalan ng lahat ng kanyang purong chi na binomba ang kapaligiran patungo kay Linfang. Gayunpaman, sinisira ng kamao ni Linfang ang lahat ng purong chi na iyon, ang kamao ni Linfang ay hindi mapigilan. Mawala. Galit na sigaw ni Linfang. Kaagad pagkatapos bambahin ng kanyang kamao ang kamao ng binata, isang nakakatakot na pisikal na lakas, kasing bigat at mapang-api na parang bundok, ang kumalat sa braso ng kanyang kalaban. Ang binatang iyon ay gumamit ng lahat ng uri ng enerhiya sa kanyang purong chi, ngunit ang lakas ng Horoka ni Linfang ay masyadong malakas. Upang bambahin ang lakas ng kanyang kalaban at mabali ang buto ng kanilang braso ay sapat na ang isang kamao. Kasabay nito ang paglipad ng kanyang katawan at malakas na bumagsak sa kabilang bahagi ng silid. Nagulat ang mga tao, hindi nila naiintindihan. Nagulat talaga sila. Nakalusot lang si Linfang sa ikatlong layer ng Zuan Chi. Nagawa niyang talunin ng gwardya ng ikawalong palapag gamit lamang ang kanyang kamao. At muli, gamit ang isang simpleng kamao, kaya niyang talunin ng isang cultivator ng ika-4 na layer ng Zuan Chi, hanggang sa pinalipad niya ito. Bukod dito, si Linfang ay nasa kanyang unang posisyon at nanatiling hindi gumagalaw na parang bundok. Piraso ng basura, sabi ni Linfang sa malamig na paraan na nagpahila sa kalaban ng mahabang mukha. Siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin kaya nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig. May sinabi ka rin, tama. Tanong ni Linfang habang nakatingin sa binata na nakaputing damit, na siyang nagpahiya sa kanya noon pa man. Ang pangalan ng kanyang pamilya ay Yang. Tila naramdaman niya ang malamig na chi ni Linfang, mukha siyang tensyonado at kinakabahan. Walang salitang lumabas sa bibig niya ng mga sandaling iyon. Siya ay may kaparehong lakas tulad ng isa na dinurog ni Linfang, ang ika-4 na Zuan Chi layer.
Kung ang isa ay hindi nagawang makipagkompetensya kay Lin Feng, kung gayon ang isa na pinangalanang Yang ay hindi rin makakalaban kay Lin Feng. Mapapahiya siya sa parehong paraan. Ang kanyang mga mata ay patuloy na kumikislap, hindi niya inaasahan na si Lin Feng ay ganoon kawalang hiya at agresibo, pati na rin ang napakalakas. Isang duwag. Gaya ng inaasahan, ang mabahong bibig mo lang ang gumagana ng maayos, pero kapag nakaharap mo ang taong gustong-gustong lumaban, takot ka na sa kamatayan. Kung ang lahat ng mga henyo ng Dragon Mountain ay ganoon, kung gayon ako ay labis na nabigo. Sabi ni Lin Feng habang hinihila ang kanyang manggas at bumalik sa kanyang upuan. Hindi man siya umatake, sapat na ang pagpapahiya niya sa kanya. Yung may family name na Yang ay may impresyon na kakasampal lang niya sa mukha, uminit ng husto ang pisngi niya. Pinahiya niya sina Lin Feng at Zuyu, sa sandaling iyon, pinahiya siya ni Lin Feng at ang Dragon Mountain. Pinahiya niya siya at hindi mapabulaanan ng isa ang kanyang mga salita dahil talagang mas mahina siya kaysa kay Lin Feng. Kamahalan, kahit na hindi ka mahina, ito ay dahil umaasa ka sa isang partikular na kasanayan upang talunin ang mga cultivator ng ika-4 na layer ng Zuanqi. Sa tingin mo, dahil magaling kang makipaglaban ay nagagawa mong maging mayabang. Kami ay Dragon Mountain, hindi ito maihahambing you. We have a myriad of geniuses, ang makakatalo sa iyo ay marami dito. Ang problema lang dito ay ayaw nilang ay bully ang mahihina. Paliwanag ng iba sa matalas na boses. Siya ay isang binata na nakasuot ng itim na tsangpaw. Sa sandaling iyon ay hindi pa siya tumitingin kay Lin Feng, nakatingin siya sa kanyang baso at hinihigop ito. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang ulo at sinulyapan si Lin Feng sa isang mapagmataas na paraan. Tumingon si Lin Feng at tumingin sa kanya, ang mga mata ni Lin Feng ay tila matalas na parang mga espada. Ang taong iyon ay humihigop pa rin ng kanyang alak at sumulyap kay Lin Feng paminsan-minsan. Mukha siyang enigmatic. Ngunit si Lin Feng ay patuloy na nakatitig sa kanya at nakasimangot. Ang taong iyon ay tumingin din kay Lin Feng sa isang misteryosong paraan. Anong ibig mong sabihin? Na madali mo akong matatalo. Kapag sinabi mong hindi mo gustong ay bully ang mahihina, tinatawag mo ba akong mahina? Sabi ni Lin Feng na nagpapikit ng mata ng taong iyon kung saan kumikislap ang malamig na ilaw. Maaaring matukoy ng isa kung ano ang ibig sabihin ng mga tao sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa kanilang pag-uugali. Malamig na sagot ng binata. Tila kinukumpirma niya ang hula ni Lin Feng. Madali niyang matatalo si Lin Feng ngunit hindi niya nagawa dahil siya ay masyadong mahina. Okay, akala ko iyon ang ibig mong sabihin. Sabi ni Lin Feng sa malamig at hiwalay na paraan. Ang kanyang kausap ay tila naisip niya na ito ay nakakatawa, ngunit pagkatapos ay idinagdag niya sa isang malamig na paraan. Hindi mo alam kung paano ibahin ang mabuti sa masama. Ang mga makakarating sa ikawalong palapag ng Celestial Palace ay hindi bababa sa ika-4 na Zuanqi layer ngunit marami ring cultivators ng ika-5 Zuanqi layer dito, isa na ako sa kanila. Sa palagay mo ba sa pamamagitan ng pag-asa sa isang nakakatawang kasanayan, maaari mong hamakin ang lahat? Ipapakita ko sa iyo kung gaano katanga iyon at kung gaano kakawalang ingat. Ika-5 Zuanqi layer. Wow! Napakaganda mo, sinabi ni Lan Zhao at pagkatapos ay nagpatuloy. Ang sinasabi mong mayabang siya at walang ingat. Gusto mo bang tumaya? Tumingon ang taong iyon at sinabi kay Lan Zhao. Ano ang gusto mong taya? Labanan mo siya, kung manalo ka, ituturo ko sa iyo ang aking Evil Illusions Technique, kapag natalo ka, dapat kang bumili sa amin ng 2 set ng bawat isa sa iba't ibang uri ng alak na mayroon ng Celestial Palace. Sabi ni Lan Zhao habang nakangiti. Ang taong iyon ay natigilan at sinabi. Maaari ka lang magkaroon ng isang bote ng mga alak na iyon. At saka, hindi mo ito maaalis. Miyembro ka ng Cosmic Pavilion kaya naniniwala akong alam mo na ang tungkol dyan. At saka, wala akong pakialam sa Evil Illusions Technique mo, pupusta ako. Sabi ni Tang Yuyu sa malambing na boses sa sandaling iyon habang nakatingin kay Lan Zhao. Pagkatapos ay dinagdag niya, isinasaalang-alang ang iyong kahilingan, dapat mong hilingin sa akin na tumaya. Ngunit ito ay perpekto dahil nais kong magkaroon ng diskarteng iyon ng Evil Illusions mula sa Cosmic Pavilion. Tataya ako sa iyo ng 2 set ng 9 na bote ng alak. Pumayag. Talagang karapat-dapat kang maging mula sa tangklan, ikaw ay determinado at determinado. Sabi ni Lan Zhao habang nakangiti. Pagkatapos, idinagdag ni Lan Zhao. Ganap na kayang inumin ni Lin Feng ang 9 na bote ng magkasunod. Hindi imposible para sa kanya at ang mga resulta ay hindi magiging sakuna gaya ng iniisip mo. Makikita mo. Nakita ni Wen Lin Feng ang ngiti ni Lan Zhao, nagkaroon siya ng impresyon na ibinibenta siya nito. Dinala siya ng babaeng iyon sa Celestial Palace na may lihim na motibo. Siyempre, kung makakakuha si Lin Feng ng isang set ng 9 na bote ng alak, matutuwa din siya. Kayong dalawa na nag-aaway, ayaw niyo bang pumunta muna sa ibang lugar? Tanong ni Tang Yuyu habang nakatingin sa dalawang manlalaban. Hindi na kailangan. Nagsalita ang dalawa. Nakatitig sila sa isa't isa sa malamig na paraan at naglalabas ng malamig na enerhiya. Mag-away tayo. Kumislap ang silwete ni Lin Feng at agad na binomba ng kanyang kamao ang mesa, sa isang iglap, nabasag ito kaya walang natitira sa pagitan nila, walang nakaharang sa daan. Inihagis ni Lin Feng ang kanyang sarili sa kanyang kalaban na parang isang arrow na sumisipol sa hangin. Malamig na napaungol ang binata sa itim na damit. Siya ay isang cultivator ng ika-5 Zuanqi layer, ang kanyang cultivation level ay mas mataas kaysa sa Lin Feng ng 2 layers. Hindi siya natakot kay Lin Feng. Tibong masasamang kamao. Galit na sigaw ng binata na nakaitim na damit.
Pagkatapos ay marahas niyang tinapakan ang sahig na naging dahilan upang manginig ito, ang kanyang dalawang kamao ay nagsimulang magpaputok ng napakaraming masasamang kamao na bombero sa kapaligiran patungo kay Lin Fang. Nakakakilabot. Pak Sane. Si Lin Fang sa malamig na paraan. Ang lakas ng Heruka ay gumawa ng 4,000 pag-ikot at winasak ang lahat ng mga kamao na agad na nawala ng walang bakas. Sa himpapawid, mayroon lamang isang nakakatakot na liwanag na gumagalaw patungo sa binata na nakaitim na damit. Boom boom boom. Isang malakas na tunog ang umalangaw sa ulo ng mga tao. Dinadaanan ni Lin Fang ang pag-atake ng binata na parang mainit na kutsilyo na tumatagos sa mantikilya, nang bambahin ng kanyang kamao ang katawan ng kalaban ay ganoon din ang nangyari. Lumipad palayo ang binata na nakaitim na damit at bumagsak sa dingding, tumalsik ang dugo at namutla ang mukha. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 535, mga ranggo ng Dragon Mountain. Buzz. Isang nakakatakot na hagong ang patuloy na kumakalat sa kapaligiran, ang binata na nakasuot ng itim na damit ay bumagsak sa dingding matapos siyang suntukin ni Lin Fang ng marahas. Nawasak ang enerhiya ng kanyang pag-atake. Mukha siyang nataranta ng mga sandaling iyon. Madali mo ba akong matatalo? Hindi mo gusto ang pananakot ng mahina. Pinahiya mo ako. Tinulungan si Lin Fang sa malamig na paraan habang nakatingin sa binata na mukhang nataranta. Isang kamao, ito ay isang simpleng kamao lamang ngunit ito ay sapat na, isang magsasaka ng ikalimang layer ng Zuan Qi ay hindi nakayanan ng isang pag-atake mula kay Lin Fang. Hindi lang siya natalo ng suntok na iyon, nadurog din ito ang tiwala niya sa sarili. Hindi niya akalain na ang isang cultivator ng ikatlong layer ng Zuan Qi ay maaaring hamakin siya at madaling talunin siya. Napagtanto niya na ang kanyang buhay ay nasa mga kamay lamang ni Lin Fang. Ang binata sa itim na Chang Pao ay hindi lamang ang nag-iisip ng ganoon, ang iba ay natulala sa suntok ni Lin Fang. Ang binata sa itim na Chang Pao ay gumamit ng kanyang 1,000 Evil Fists na pag-atake ng napakabilis ngunit hindi nito napigilan ang suntok ni Lin Fang. Nadurog siya ni Lin Fang sa isang iglap, na parang dinurog niya ang mga tuyong damo at binasag ang bulok na kahoy. Pinipigilan ni Lin Fang ang sitwasyon sa ilalim ng kontrol mula sa simula hanggang sa wakas. Ang mga mata ni Tang Yuyu ay kumikislap. Marami na siyang nakitang mga henyo sa kanyang buhay ngunit si Lin Fang, sa kanyang lakas ng pangatlong Zuan Qi layer, ay lumaban ng dalawang laban at sa bawat pagkakataon ay nadudurog ang kanyang mga kalaban sa isang simpleng suntok, natalo pa niya ang cultivator ng ikalimang Zuan Qi layer. Sa isang suntok, hindi niya nakita iyon. Madaling nanalo si Lin Fang, ang kanyang suntok ay sumasabog. Anong uri ng pisikal na lakas ang ginagamit niya? Akala tang ikaw. Ang itim na agos na iyon sa kanyang mga ugat ay sumalakay sa kanyang kamao, ito ay tila isang pisikal na lakas mula sa sinaunang panahon. Maaari nitong ilagay ang lahat sa ilalim ng presyon. Malamang na natutunan ni Lin Fang ang ilang mahiwagang kasanayan. Kung siya ay napiling lumahok sa great competition ng Zuyu, dapat may magandang dahilan, siya ay hindi mapag-aalinlanganan na pambihira. Naisip muli ni Tang Yuyu, kung isasaalang-alang ang katotohanan na kadalasan, ang mga taong napiling lumahok sa great competition, lalo na kung sila ay nagmula sa mga bansang nasa ilalim ng jurisdiction ng Dragon Mountain, ay kailangang makalusot sa ika-4 na Zuan Qi layer. Kailangan ko bang maban ulit? Tanong ni Lin Fang habang nakatingin kay Tang Yuyu. Nang mga sandaling iyon ay nasa harapan na niya ang binata na naka-black Chang Pao at handang suntukin muli. Kung sinabihan siya ni Tang Yuyu na patuloy na lumaban, sisirain niya ang binatang iyon. Hindi na kailangan, sabi ni Tang Yuyu habang umiiling. Kumislap ang kanyang mga mata, iniunat niya ang kanyang braso at lumabas ang maraming bote ng alak. Mayroong 18 sa kabuuan. Nanalo ka, inamin si Tang Yuyu habang iniunat ang kanyang braso at inaabot ang mga bote kay Lan Zhao. Kinuha ni Lan Zhao ang mga bote at inilagay ang mga ito habang nakangiti. Si Lin Fang ay hindi kapanipaniwala, siya ay hindi magagapi. Sabi ni Lan Zhao habang humahajijak. Ibinaba ni Lin Fang ang kanyang kamay at lumayo sa binata sa itim na Chang Pao. Pagkatapos ay naglakad siya pabalik kay Lan Zhao na mukhang malamig at hiwalay. Tara na, sabi ni Lan Zhao habang hinahawakan ang braso ni Lin Fang. Pagkatapos ay tumalon sila sa bintana at lumipad. Matapos inumin ang 18 bote ng alak, agad silang umalis. Tumingin si Tang Yuyu sa labas ng bintana kina Lin Fang at Lan Zhao. Ang mga likas na kakayahan ni Lin Fang ay hindi masama ngunit ang kanyang antas ng paglilinang ay masyadong mababa. Kung nagawa niyang makapasok sa ika-5 o ika-6 na layer ng Zuan Qi, tiyak nalilito siya bilang isang nakasisilaw na magsasaka sa kompetisyon, siya ay mamumukuntangi. Hindi sapat ang antas ng cultivation ni Lin Fang ngunit napakabata pa niya, para sa mga taong kasing edad niya, napakalakas na niya, lalo na't nanggaling siya sa isang maliit na bansa. Pagkatapos umalis sa palasyo, si Lin Fang at Lan Zhao ay bumagsak sa lupa, si Lan Zhao ay may ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay naglabas siya ng ilang bote at sinabi kay Lin Fang. Narito ang iyong mga bote. Maaari mong makuha ang lahat ng mga ito ng sabay-sabay, marahil pagkatapos ay mapabuti ang iyong antas ng paglilinang. Ang siyam na iba ay akin, wala kang pagtutol sa palagay ko. Kahit na ginawa ko, ibibigay mo ba sila sa akin? Sabi ni Lin Fang. Tumiti si Lan Zhao at sinabing, napakatalino mo, ayoko. Kinailangan kong magsikap ng husto, ipinakilala pa kita sa isang magandang babae at nagkaroon ka ng pagkakataong uminom ng ilang kamanghamanghang alak salamat sa akin, karapat dapat ako ng kaunting gantimpala. Lin Fang, sabihin mo sa akin ang totoo, paano mo mahahanap si Tang Yuyu? Nakangiting sabi ni Lan Zhao ngunit walang ngiti sa kanyang mukha. Sa Celestial Dragon City, si Tang Yuyu at Qing Mengzin ay niligawan ng maraming lalaki. Sila ay talagang mga babae ng maraming pangarap ng mga lalaki. Napakaganda, sabi ni Lin Fang.
Maganda lang, wala ka bang nararamdaman para sa kanya? Biro ni Lanjiao. Walang partikular na pakiramdam. Sagot ni Linfang habang kibot balikat. Tumingon si Lanjiao at walang pakialam na sinabi. Mayroon kang dalawang magagandang kasintahan, pareho silang mukhang celestial beings, ang hindi pagkaakit ng ibang babae ay normal, ngunit kung si Tang Yuyu ay hindi nagpabilis ng tibok ng iyong puso, gagawin ni Qing Mengzin. Gusto mo bang puntahan siya ngayon? Pwede tayong pumunta kung gusto mo. Hindi ako mangangahas na makilala ang mga babaeng nagsasanay ng pamamaraan ng evil illusions. Walang pakialam na sabi ni Linfang. Noon, nang si Lanjiao ay may lakas lamang ng Ling Chi layer, nagawa niyang baliwin si Linfang sa kanyang evil illusions technique, halos na kontrol na niya ang kanyang espiritu, at si Qing Mengzin ay mas malakas kaysa sa kanya, tiyak na magagawa niyang mabaliw si Linfang. Ikaw ay matalino. Kung nakilala mo si Qing Mengzin, magpapatira pa ka sa harap niya at susubukan mong makita ang ilalim ng kanyang palda. Si Tang Yuyu ay malamig at matikas, si Qing Mengzin ay hindi ganoon, siya ay parang naglalagablab na apoy at mapapagalitan kanya ng husto para mabaliw ka. Sabi ni Lanjiao habang humahajijek. Ngayon, talagang curious si Linfang at gusto niyang makita siya. Sikat sina Tang Yuyu at Qing Mengzin pero hindi lang dahil maganda sila, di ba? Walang pakialam na sabi ni Linfang. Maraming magagandang babae ngunit hindi sapat na maging sikat, kung tutuusin, ang paglilinang ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito. Siyempre, huwag mong isipin na maganda lang si Tang Yuyu, kung lumaban ka sa kanya, siguradong matatalo ka, hindi mo na kailangang magduda tungkol doon. Sabi ni Lanjiao na parang sigurado sa sarili na nagpakunot ng noo ni Linfang. Nang makita ni Lanjiao ang ekspresyon ni Linfang, sinabi niya. Siyempre, hindi mo kailangang panghinaan ng loob, sa Dragon Mountain, ang paglilinang ay mas madali, maraming napakalakas na guro, at ang ilan sa kanila ay mas malakas kaysa sa Zuyu. Indubitable yan. At saka, si Tang Yuyu ay mula sa Tang Clan. Sinusuportahan nila siya. At higit pa dyan, mayroon silang mga espesyal na alak na lubhang kapakipakinabang para sa paglilinang, paanong hindi siya masyadong malakas. Sinusubukan mo bang pasayahin ako? Sabi ni Linfang habang nakangiti sa maningning na paraan. Talagang nagkunot si Linfang ng kanyang mga kilay hindi dahil sa siya ay may pagdududa tungkol sa kanyang sariling pagtatanim, ngunit dahil si Lanjiao ay tila tiyak na hindi siya kayang kalabanan ni Linfang, at higit sa lahat, tila hindi lang siya ang nag-iisa. Parang marami pang malalakas na cultivator sa Dragon Mountain. Sa mga henyo ng naturang imperyo, kasama ang napakalakas na mga magsasaka ng tatlong iba pang mga imperyo, pati na rin ang mga malalakas na magsasaka ng lahat ng iba pang mga bansa sa ilalim ng jurisdiction ng lahat ng mga imperyo, kung si Linfang ay sumali sa dakilang kompetisyon ni Zuyu dito. Sandali, malamang na hindi siya makatapos sa mga pinakasay. Mukhang kailangan kong magmadali at taasan ang antas ng aking paglilinang. Naisip ni Linfang na mas determinado pa kaysa dati. Bakit naman ako magpapasaya sa'yo? Ayoko lang mag-collapse na pagkatapos ng isang pag-urong, sabi ni Lanjiao. Ano rangkang ni Tang Yuyu at Qing Mengzin sa Dragon Mountain? Tanong ni Linfang. Nangungunang tatlo. Sinabi kaagad ni Lanjiao at saka idinagdag. Ang apat na pinakakilalang mga batang disipulo ng Dragon Mountain ay si Jian Chen, siya ang pang-apat, pagkatapos ang pangalawa at pangatlo ay sina Tang Yuyu at Qing Mengzin, gayunpaman, walang nakakaalam kung alin sa kanila ang pangalawa o pangatlo, lumaban na sila sa nakaraan pero halos magkatulad ang kanilang lakas kaya nauwi sa tabla ang kanilang laban. Tapos, nakakatakot ang una, kabilang siya sa Imperial Family ng Dragon Empire at ang pangalan niya ay Jun Moshi. Jun Moshi, Tang Yuyu, Qing Mengzin at Jian Chen. Sila ang apat na pinakakilalang disipulo ng Dragon Mountain Empire. Naisip ni Linfang na sinusubukang alalahanin ang kanilang mga pangalan. Baka makilala sila ni Linfang at makaharap pa sila sa great competition ng Zuyu. Siyempre, marami pang natitirang mga disipulo sa Dragon Mountain, na alam ang mga hindi kapani-paniwalang kakayahan, hindi mo sila mababawasan. Halimbawa, mayroong isa na may maitim na kaliwang kamay na tinatawag na Kuiwumi. Salamat sa pagsasabi sa akin ng mga bagay na iyon. Sabi ni Linfang habang nakangiti kay Lanjiao sa mainit at palakaibigang paraan. Kumikislap ang mga mata ni Lanjiao, gayunpaman ito ay tumagal ng wala pang isang segundo, pagkatapos ay agad siyang umungon ng malamig at sinabing. Hindi na kailangan magpasalamat. Ikaw at ako ay magkakilala lang, kaya ayokong mamatay ka ng napakabata. Ang great competition ng Zuyu ay hindi magiging kasing dali ng iyong iniisip. Posibleng ikaw at ang iba pang tinatawag na mga henyo mula kina Zuyu at Tianfang ay madudurog at mamatay pa doon. Baka maging parang kanyan lang kayong lahat sa kompetisyon. Huwag mong isipin na madali mong mapapahanga ang isang tao. Tubos kong alam kung paano nakatayo ang mga bagay at may tiyak na ideya kung paano naroroon ang mga bagay. Sabi ni Linfang habang nakangiti. Sa dakilang kompetisyon ng Zuyu, magkakaroon ng maraming henyo na napakalakas na magsasaka. Sa mga taong nagmula sa Zuyu at Tianfang, malamang na isa o dalawa lang ang magiging tanyag, habang ang iba ay maaaring matulad sa hula ni Lanjiao, patay at itinuturing na basura ng great competition ng Zuyu.